Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong umaga, eto, trabaho po tayong uli. Dahil syempre tayo po ay mag-aawat ng ating mga kaibigang insekto. Insekto na kung saan ay sumisira po sa ating mga bulaklak, dahon. Yan. Ang ginagawa po natin, naawat sila sa pamamagitan po ng ating pag-i-insecticide. Yan, kita na po mga katribya po yung ating po mga maliliit na bunga, mga buko. Tsaga-tsaga lang. Ang kapitbahay natin ay nagsisipag-spray. Power spray ang gamit. Pero tayo, ito lang. Itong ating chargeable. Sa chargeable natin mga katribya po, yung masaya na po tayo na ating po nga nagagamit. Kaya naman kasi nito, hindi po tayo ligong-ligo o nababasa ng gamot. Dahil alam nyo, sa power spray, hindi po maiiwasan. Pati ikaw rin ay kasama kong naliligo. Nako, napaka delikado po sa kalusugan din po mga katribya po yan. Lalo na pagka hindi ka po kumain. Kaya kami sa mga katribya, meron tayo mga farmers na nagtatanong at dito tayo nagmagamit po ng face mask. Actually talagang kasama rin talaga ito sa may safety. Pero ito naman kasi sa atin, mild lang naman ito. Hindi naman po ito yung talagang ikaw mismo yung direct. Tsaka makita naman ninyo, ayan pag-i-spray natin as talagang para sa kanya lang. Yun lang bang maamoy lang niya mga katribya po yung ating gamot, ayos na. Ito, matandang puno na rin ito. Tapos meron tayo ilang mga bata. Ganyan lang naman po yung ating pong pag-i-spray. Safe, hindi ka maliligo. Tsaka ito ang isa sa pinaka matipid na pamamaraan ng ating pong pagpapabulaklak, pagpapabunga, ang ating chargeable spray. Ayan, buo naman po yung ating bunga. Hindi kagaya po ng ating power spray. Ayun, sa mabilis ang trabaho, ayos po yung power spray. Tsaka pagka maramihan, tayo naman po mga katribya, kaya naman po natin yung ganito. Tsaka sure mo naman po yung ating buko, yung bulaklak, na hindi po siya sira. Ayan. Nakakatuwa naman. Ito, matanda na to, 30 years na. Yung kalamansi natin na ito, buhay pa. Palatandaan pag-approve ang ginagawa natin pamamaraan sa ating pong pag-i-spray. Mga bilog ang bunga. Maganda, wala pong sira. May sira man siya, konti lang. Ay, napakasarap po mga katribya pong mag-farm, magkalamansian. Basta't alam po ninyo ang inyo pong gagawin. Tsaka masusulit ninyo siya pag nakikita ninyo ang inyong inaalagaan na wala pong marami pong mga sira. Nakikita nyo mga buo ang mga bunga, gaganahan kayo. Pero pagka kayo mga katribya po ay magkakalamansi, tayo po ay nag-i-spray pa, lalo na power spray pa ginagamit po ninyo, tapos majority po yung sira, tatabangan ka talaga mag-alaga. Ganon. Pero pagka eto po yung ating nakikita, mga buo, nakakatribya, nako, gaganahan kayo lalo. Yung pong ating gamot mga katribya, dito po sa ating chargeable spray, mahigit 1,000 puno yung ating pong na-spray. Nakakatatlong karga tayo o tatlong spray.
doon sa ating mahigit 1,000. Alam niyo mga katribya kung magkano lang po budget natin. Yung mga pinagsama po nating gamot sa 1,300. Imagine ninyo, yung 1,000 puno na kalamansi, 3 beses po natin siyang nauulit. Basta't ganito lang, ating chargeable lang gamitin. Ang nangyayari, ayun, nakakatatlong ulit tayo. Eto po ang resulta. Buo ang mga buko, marami. Tapos diretso rin po ang kanyang pagbulaklak. Kaya masasabi natin, ito yung pinakamatipid na pamamaraan po ng pagpapabunga. Basta't okay po ang inyong gamot, kasi ito sa chargeable, matatapangan ninyo ang gamot ninyo. Tapos maaalagaan ang buko ng inyong kalamansi na kung saan hindi po kayo maliligo. Ibig sabihin, ito po ang isang safe na pamamaraan ng pag-aalaga ng ating kalamansi. Ito po yung ginagawa natin sa part po na mababa pa ang puno, pero pagka mataas na po ang kalamansi, power spray po ang ginagamit. Ito sa atin bababa. Sabi nga nung iba, matanda na yung punong ating kalamansi pero bababa pa rin. Ano ang sikreto? Sikreto lang po natin dyan mga katribya po yung lagi siyang may bunga. Pag ang kalamansi mga katribya ay lagi po siyang may bunga, hindi po siya tatayog. Iyan po ay makikita ninyo lalabong. At lagi siyang merong kapalit na bunga. Yan na nga yun, mga maliliit. Pag napitas na po yung mga malalaki, yung maliliit naman po ang magiging kapalit. Kaya kahit na magpapitas tayo, hindi pa po ginagamitan ng hagdan. Nakakatawa po yung ating pong inaalagaan. Sulit. Basta't alam po natin mga katribya po yung ating timpla. Hindi naman po nakukuha yan sa paligong spray para po hindi na po dapuan ng insekto ang inyong kalamansi. Dadapuan pa rin yan mga katribya. Yan dahil pong buko. Ang importante dyan, regular po yung ating ginagawa. Effective naman Pagka po hindi po effective, mag-iiba tayo ng paraan. Nasa gamot, nasa timpla, tapos kung gaano tayo kadalas mag-spray. Iba nga isang araw lang ang pagitan, spray na kagad. Lalo pong hindi maganda. Ayan, dahil po mga buko. Ayan, dahil po mga bulaklak. Malinis po ang bulaklak Diyan mo malalaman pagka po okay yung gamot natin. Malinis ang bulaklak, malinis po ang bunga. Yan ganda po ng pagkabilog. Kung merong may isa, pero majority po ang buo. Hindi po titipid po sa yan, sa gamot. Chargeable po ang ating gamit. Tapos ayan yung hina, yung pong buga po ng ating power, na ating chargeable, napakahina rin. Maintain lang, hindi po siya yung basang basa, bang maamoy lang siya. Kasi alam na po natin po yung paraan. Yan po yung ating itinuturo mga katribya sa inyo. Ayaw po namin kayong paggastusin po ng malaking gastos na kung saan ay uubos kayo ng marami pong puhunan kapital sa pag-aalaga ng kalamansi, na kung po pwede naman yung ganitong pamamaraan pero effective naman sa inyong kalamansi, sa bunga,
bakit hindi ang ganito ang gawin? Kaya lang siyempre dapat tiyaga lang. Pagka ayaw nyo pong magpasan ng bomba, pwede naman kayo magpaupa. Kaya kung nagtitipid kayo ng gamot, ito po paraan na ate pong isinishare sa inyo, ang ate pong manual o chargeable sprayer. Ito po ay applicable lamang mga katribya sa mga mabababang kalamansi, mababang puno. Pero kung mataas na ang kalamansi ninyo, hindi na po kaya ng ganito, ng chargeable. Kailangan talaga rin power spray na. Sa atin naman, habang mababa po ang kalamansi, sinasamantalan na po natin itong ating chargeable. Ayan, dahil itong buko, mga buo siya. Kaya dito sa atin mga katribya, sa channel po natin, pati pamamaraan, tapos kung papaano po kayo makakatipid, na okay naman po ang alaga, sinishare namin sa inyo para karoon kayo ng idea sa pagkakalamansi. Kasi iba natatakot po magtanim ng kalamansi dahil ang ayon sa iba magastos. Totoo nga namang magastos talaga ang pagkakalamansi kung di mo alam ang gagawin mo. Pero alam mo ang gagawin mo mga katribya, konti lang ang gastos sa kalamansi natin. Lalo na pagka ganito na ati po siyang pinamumunga, pinamumulaklak, tapos inaalagaan. Konti lang yan ang gastos. Ang medyo malaki-laki lang dyan, patubig. Yan naman po kasi ang buhay ng kalamansi, ang patubig po natin. Kaya pagka halimbawa wala tayong patubig, yun po ang una po natin pinahahanap sa ating subscriber, kung siya po ay magpapatanim po ng kalamansi. Dahil isa po sa number 1 yan na kailangan po ng kalamansi natin, ang ating patubig. Kaya kung wala pong makitang tubig or di sila makahanap, hindi po natin isinusuong sa gastusan ang ating pong mga subscriber. Ngayon, kung meron naman silang patubig o kaya ay nasa bukid, hindi naman po pasado po yung kanilang lupa at mababang area at stagnant water, di rin naman po natin sila inuusong din na magtanim ng kalamansi dahil baka hindi rin po mabuhay. Maliban na lamang pagaya ng ginukuha natin na paumbok, ayun, marami po mga nakakasurvive. Ayun, dahil pong buko, nakakatribya. Sulit po itong ating alaga, kaya pinakikita ko po sa inyo yung result ng ating inaalagaan. Baka mamaya tayo vlog tayo ng vlog, nasabi natin okay ang ating alaga, di naman natin pinakikita po yung resulta. Kaya iba naman po ang ating kinukuhan at binibidyohan. Dito sa atin nakikita po ninyo, mula nung umpisa ng tayo ay magkalamansian, yan na po yung ating ibinablog. Ay, maganda mga katribya. Basta't alam lang po ninyo ang inyo pong gagawin, masarap pong magkalamansian. Hindi ka po trabaho ng trabaho. Shoutout po natin mga katribya po si Sir Tuliao ng Poso Rubio, pati na rin po ng kanya pong mga kasama pong magkakalamansi din. At in-invite din po tayo doon sa kanilang lugar para mag-conduct po ng seminar about po doon sa pataba, at syempre kasama na rin po pati na rin po yung kalamansi, kasi meron na rin po silang mga kalamansian doon sa Poso Rubio
Dadagdagan na rin po natin yung kanilang kaalaman sa pag-aalaga at pati na rin po sa pagmamarket, paano nila ma-market ng maganda yung kanilang kalamansi. Na-request po yan ng ating pong subscriber, si Sir Tolyaw ng Poso Rubio. Kaya sana kita-kita na lang po tayo doon po sa araw po natin na itakda, loobin nawa makarating po kami para po at least ay makita po ng ating mga kababayan ang resulta noong ating pong abono. Bunga na rin dito mga katribya ng abono po ni Sir Marvin. Yan, nilagyan na rin po natin dito. Ayan, ang ganda po naman ng kanyang pagkaberde, pati rin po yung pagbubulaklak. At eto na nga, maganda na po yung resulta. Ayan, napalakas po yung hangin natin. Bawas lang tayo, mas normal lang yung hangin para hindi po magastos. Sabi nga noong nakakakita po sa atin, pagka tayo nag-i-spray, kain na may gani katribya, pisik-pisik lang yung spray na ginagawa, ang daming bunga, samantalang sila power spray ang ginagamit, walang natira sa bunga nila. Di nila alam yung pong sikreto nandiyan po yan sa gamot at pati na rin doon sa tapang. Hindi naman natin masasabing napakatapang po ng ating ginagamit na gamot, kundi bagkus pwede lang po natin siyang matapangan dahil chargeable ang ating gamit. Hindi kagaya po sa spray, sa power spray ay talaga namang halos ligong-ligo yan. Ay tayo hindi naman natin pinaliliguan, kaya pati rin yung nag-i-spray naliligo din. Mahirap kung sa mga katribya yon, yung nag-i-spray, lalo kung mabagsik po yung gamot na ating ginagamit, pati ikaw ay naliligo, ay delikado. Yan po yung isa natin na talagang inililiterate po sa ating mga subscriber. Ingat lang po tayo sa ating pag-aalaga. Siguraduhin lang po natin na talaga tayo ay mayroong magandang pangangatawan. Ito naman po sa atin, ito po yung isa sa pinaka safe, hindi ka mababasa, normal lang po na hangin, hindi ka po nagmamadali. Ayan, dahil po mga buka, mga maliliit na bunga. Ayan. Pambulabog lang ito mga katribya ang ating pong ginagawa. Kailangan lang kasi natin ito mga katribyang i-maintain at hindi po tirhan po ng mga insekto. Pag hindi po kasi tayo mag-i-spray, wala po tayong aanihin. Di rin naman po natin mga katribyang na dito sa pataba po ni Mr. Marvin, nag-i-spray din, kaya lang pambulabog lang din, para make sure na buo ang magiging bunga ng inyo pong kalamansi. Yan. Magandahan naman po kasi nung kay Sir Marvin organic, hindi nakakasira po ng lupa at nakapagpapalakas. Kaya ginaganahan po tayo mga katribya po dito sa kalamansi natin na alagaan dahil marami po siyang bunga maliliit. Ayan ibig sabihin nakakaamoy na po tayo ng malaking pag-asa. Yung kasing mga bunga na yan mga katribya ay iba-iba rin po ang magiging presyo. Di natin alam kung yan ba ay mataas or pababa. Depende po kasi yan sa dating ng kalamansi.
Pag konti ang dating ng kalamansi, ibig sabihin tataas ang presyo. Pagka maraming dating ang kalamansi, bababa ang presyo. Yun po yung tinatawag natin na demand. Isilang natin nating sombrero. Yan ang pinakamatipid pero masasabi nating ayos. Hindi naman natin masasabing 100% okay po itong ating tinatrabaho, dahil meron din naman po siyang mga sira. Yung ibang mga may sira dyan, yung hindi po natatamaan ng ating spray. Pero yung lahat po ng mga tinatamaan, mga buo yan. Yun ang isa rin ng advantage po naman ng power spray. Hanggang sa loob napapasok ng gamot. Nga lang magastos. Ay sa atin naman matipid. Pero pag nakasiwang ang gamot, pasok, buo rin. Ay saan na po tayo lalagay? Okay, dito na sa practical, na sure ka naman na ayos ang ating inaalagaan. Sa power spray, ihahanda lang po natin dyan syempre yung pong ating pambili ng maraming gamot. Saka syempre marami tayong mga kakailanganin. May tagahatak ng hose, uupa ka na magbobomba, lahat po yan. Kung dalawa sila o kaya kontrata, medyo malaki-laki po talaga budget pagka power spray po gagamitin. Malaki ang budget sa gamot, sa tao. Ayan. Tapos pagka namali ka pa ng timpla at na medyo napatapang, matutuyo ang bulaklak ninyo dahil napatapang ang timpla. Pag napatabang naman, pagpipiestahan naman ng mga insekto. Kaya kailangan alam rin natin yan yung pamamaraan. Kaya meron tayong mga subscriber nagpapaturo po sa pagtitimpla po ng ating gamot. Meron kayong time, bigyan po ninyo ng panahon, i-share ko po sa inyo po yung pamamaraan po natin ginagamit. Mahirap po kasi mga katribya po rito sa ating sa chat lang, messenger. Mas maganda nakita nyo pong aktual. Ngayon halimbawa, iimbitahan nyo naman po kami sa inyo pong farm, lalo na sa malayong lugar. Natural lang mga katribya, may gastos tayo dyan. Wala naman po kahit sino man po na gumawa, nagturo, sariling Google niya. Kaya yun, kung gusto po natin ng aktual pamamaraan, kayo po dadayo dito. Kayo po magsasacrifice para kayo maturuan. Libre naman natin binabahagi sa ating mga farmers yan, sa ating po mga subscriber pagka pumupunta po sa atin. Wala tayong sinisingil na ano pa man, kanaswertehan pa, nakakapagpabaon pa sila po ng kalamansi. Kaya meron tayong available. Tapos meron pa silang magic fruit na naiuwi, yung bunga pag panahon ng magic fruit. Minsan pati nga pananim na magic fruit, nakakakuha po yung ating mga katribya. Kasi yun ang gusto natin, na marami po tayong matulungan, na hindi po kagaya no, mga basher natin na hindi ibibigay ang impormasyon kung walang bayad. Siguro trabaho niya yon. Pagka para ibigay impormasyon, kailangan magpabayad sa kanya. Tayo naman hindi ganun. Kinukuha lang po natin mga katribya po yung syempre yung ating ginugugol po na panahon, oras. Kahit man sa ibang kayo magpunta mga katribya, pa-tutor ka, may bayad yun mas malaki pa nga babayaran mo pagka nagpa-tutor ka.
Eh ito naman sa atin, libre lang po ninyo na nakukuha. O gaya niyan, dahil buko mga buo naman. Ayan po resulta noong ating pong pag-aalaga. Tsatsagain lang natin mga ka-farmers. Talagang gano'n, gusto po natin po ng magandang ani. Talagang aalamin po yung ating pamamaraan. Swerte nga po tayo dahil meron na pong YouTube University. Dahil napapanood nyo po sa YouTube, sa channel po natin, yun po ang ating ginagawa. Ayan ay hindi na kayo masyado pong mahihirapan. Kumpara po noong kami nagpapasimula, nako, puro trial and error. Pag nung nagpasubok, napataba, siyempre tayo pong mga farmers, inosente, susubukan natin. Ngayon, malalaman po ang resulta kapag gumanda ang kalamansi o nagtuloy po yung bunga. Kadalasan sa trial and error, hindi po ganoon nangyayari. Nasisira ang bulaklak, wala na yung bunga, lalaglag. Yon. Tapos yung pong nagpasample, hindi mo na po mahagilap, hindi mo na makontak kasi palpak yung kanyang gamot. Yan po minsan mga katribya po, yun talagang yung trial and error. Mahirap sa sitwasyon po na yun na nagpapasample. Kami naman sa vlog po natin, bago namin sabihin sa inyo, pinasasample muna namin. Pagka maganda po ang resulta, tsaka po namin sa inyo sinasabi. Ngayon nasa sa inyo naman nyo kung gusto nyo gamitin or hindi. Okay lang, wala naman pong mawawala. Ang sa amin lang naman, kung alin po yung alam po yung the best na kayo po ay aani, kikita, makakatipid, yun po ang ating sinasuggest mga katribya. At continuous lang inyo pong panonood. Alam nyo naman dito sa amin sa YouTube, okay lang kahit halimbawa nga yung iba magbas, wala namang problema. Di naman po namin kayo pinipilit na maniwala dito sa ating pong channel. Di yung maniniwala, di okay, maraming salamat po sa inyo. Hindi maniniwala, okay din, wala naman po sa ating mawawala. Dahil di naman po ako mawawala, kundi kayo din. Yun po sa ating mga katribya, continuous lang ang inyo pong pag-tutok. Marami kayong matututunan, lalo na kayo po ay mga bago pa lang po sa ating larangan ng kalamansi. Ngayon doon po sa mga matatagal na, sabihin mga antigos na sa pagkakalamansi, hindi na po makikinig yon. Meron na silang sariling pamamaraan. Kung minsan doon na nga lang minsan ang gagaling iba rin mga nagbabash, mahaba raw yung ating pong paliwanag. Okay lang, di naman po para sa kanila yon, kundi bagkus para yun sa mga bago. Madali lang naman natin ilipat. Kung ayaw nyo ng ganon, ilipat nyo yung channel, no problem. Ang skip nyo yung video, no hard feelings, gano'n lang yan. Pero yung pong mga matyaga pong na nanonood, gustong umalam po noong reality, noong paano po ang ating ginagawa po sa pag-aalaga ng kalamansi, ayan, sukin natin silang nanonood, sumusubaybay ng ating pong vlog. Kaya maraming salamat po sa ating sa Poso Rubio, na meron tayong mga subscriber doon ng mga magkakalamansi na nakatutok po sa ating channel. Shoutout natin ang mga taga Pangasinan. Ayan. Kaya sa susunod, diyan naman po tayo nagkakandak ng seminar ng
kalamansi, pati na rin po ng abono. Doon po sa mga katribya natin na gustong mag-request ng seminar po sa abono po natin, ni-schedule po kasi namin yan. Tapos syempre kasabay na rin po doon yung mga katribya po, yung mga farmers na makikinig. Sayang kasi pagka konti lang po yung makakapakinig, konti lang ang mabibiyayaan ng yon, konti lang po yung ating mabibigyan po ng biyaya. Kaya isa po yan, kung kayo po ay magre-request ng ukol po sa seminar, ini-schedule lang po natin, lalo po sa mga malalayong lugar. Siyempre, hindi naman po natin lahat ay pwede pong pagbigyan. Lalo na po sa parte po ng Visayas, sa parte po ng Mindanao, naku po, eroplano na po yan. Kaya medyo hirap po tayo sa ganon. Pero pagka halimbawa malapit lang naman halos, tsaka po pagka mayroong okay po yung ating inventor, yan, naisasama po natin siya. Gaya nung kamakailan dito po sa Bugalyon, naisama natin po yung ating inventor para ma-share niya yung kanyang na-inventong pataba. Yan, marami naman po tayo mga farmers po na natuwa, nasiyahan, at ngayon po ay na sinample na po yung abono po ng ating katribya. Alam po mga ka-farmers, siyempre di lang po natin kayo mabibigyan lahat po ng mga sample dyan na maramihan. Malulugin naman po yung ating inventor. Dahil yan kasi malaki rin po ang puhunan. Baka maaasa po tayo doon po sa ating pagpunta-punta doon sa inyo pong lugar, maka-avail kayo kaagad po ng pataba. Hindi po ganon na antimano po ay bulto-bulto na ibibigay. Papasample lang po kami sa inyo po ng mga pakilo-kilo para po at least meron kayong makita pagkakaiba ng ginagamit ninyo na kasalukuyan at saka yung magiging bago ninyong gagamitin. Although yung iba nasample na, nagamit na, kaya sila na po ngayon mga katribya po yung nagpapataba. Yun na po ang kanilang ginagamit. Okay, tinangaya po mga katribya po yung hangin ng bomba natin, no? Halos nagmamakaawa na siya. Okay, kaya lang makikita naman ninyo po resulta. Maganda po ang bulaklak, ang buka, wala siyang hanip. Pagka po kasi tinamaan po ng hanip po ang bulaklak, hindi na po makakabuka yon. Malalaglag na, mamumulan na siya. Gaano po katipid yan. Dito kasi mga katribya po sa tabing ilog, nasa 500 po yung puno ko nito. Ang ating pong naikakarga sa ating pong chargeable, 4 hanggang 5. Imagine niyo, 500 puno. Ang ating pong karga, 5 karga. Gaano po katipid yun. Kaya po yung iba, marami na po siyang set ng pag-i-spray. Tayo, hindi pa po nauubos yung gamot natin. Hindi pa tayong nauunti-unting nagagamit. Ayan. Hanggang sa huling patak hindi po nasasayang. Maamoy lang po yung gamot natin, ayos na. Tapos na itong ating isang karga. Tinitik-tik lang po natin, sayang yung gamot. Mahal po ang gamot kaya kailangan natin wag tayo magsayang. Iba yung mga paligo ang ginagamit sa pag-i-spray. Hindi po ako kwandon. Pagsasayang po ng pera yon. Kahit na mayaman ka,
nagsasayang ka ng pera, ng gamot, pinaliliguan mo, naisa sa panganib pa yung bumbero mo, lalo na kung matapang ang inyong gamot. Sa power spray, okay naman din po tayo kung maganda ang power spray. Mas maganda po doon yung pino na yung buga, yung hindi po siya yung paligo. Okay mga katribya, ayan po yung ating laga. Kita nyo po yung mga bunga, mga buko. Yan, mga bilog. Bilog siya. May mga tama man, konti lang. Pero majority po ang buo. Yan, bunga yan ng ating pasan. Tsaga-tsaga lang po mga ka-farmers, at kayo po ay magkakaroon din po ng ganito. Kaya sinishare namin sa inyo po yung matipid, yung pamamaraan na hindi kayo gagastos ng malaki, pero approve naman ang magiging inyong trabaho. Naganda po ang magiging resulta. Sa karga pa po tayo.